13. Praise God. Verse 12 to 13, mga kapatid, hallelujah. Basahin natin ito, mga kapatid, hallelujah, praise God. Sino po ang makabasa, mga kapatid, hallelujah, praise God. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Basahin natin, mga kapatid, praise God. Sino po ang makabasa, hallelujah. Basahin muna. Hanapin muna natin, mga kapatid, hallelujah, ang Daniel chapter 6, verse 12 to 13. Praise the Lord. Hallelujah. Meron ba tayong slide? Praise God. Ang sabi, mga kapatid, hallelujah, sa Daniel chapter 6, verse 12 to 13. Sabi, mga kapatid, dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't nalagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao, liban sa inyo at iahagis sa kulungan ng mga leyon ang sinumang lumabag dito. Sumagot ang hari, ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusan na nilagdaan ko. 13, sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Praise God. Tayo manalangin, dakilang Diyos, purihin ka Ama, hallelujah, sa mga hapong ito, Panginoon, sa tanghali ito, Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na makikinig ng iyong salita, Panginoong God Jesus. Anoint your servant, Panginoong God, hallelujah, with your power, Panginoong God, na ikaw po ang makita, Panginoong God. Gamitin mo aking mga labi, O Diyos, upang sa ikakalago, hallelujah, at kakalawak ng gawain mo, Panginoong God, hallelujah, ng pananampalataya ng bawat isa, Panginoong God. Dalangin ko, Panginoon, ang pagbaba ng iyong Santong Espiritu, Panginoong God, habang ako'y mangangaral, Panginoong God, habang ako, Panginoon, hallelujah, pangangaral ng katotohanan, Panginoong God, hallelujah. I pray, God Jesus, that there's great revival na mangyayari, Panginoong God. Ako'y nanalangin, Panginoong God, na pagbuhos at paglukob ng iyong banal na Espiritu, Panginoong God, hallelujah. Maraming salamat, Lord, hallelujah. Sa umagang na ito, Panginoong God, purihin ka, sambahin ka sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen! Palakpakan natin minsan ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Tayo na po ay makaupo, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Salamat po sa ating worship team. Praise the Lord! At isang mapagpalang umaga sa lahat, mga kapatid. Praise the Lord! Higit sa ating Panginoon. Praise God. At tayo po ay nag-a-adjust sa ating oras, mga kapatid, no? At alam ko, panibagong adjustment na naman ninyo. Pero hanggat maaari, nawa ay matutunan natin, mga kapatid, na ma-adjust natin ating oras kasi po, tinatansya po natin na yung iba ay nagtitake ng gamot sa tamang oras at sa pagkain, mga kapatid. So kung may time management tayo, praise God, malaki pang oras para magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. At I'm blessed yesterday, no? Ang gawain ng mga kananayan, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Talagang ang gawain, mga kapatid, hallelujah, ay nagbibigay po talaga ng kalakasan. No, I'm so blessed dahil may mga nanay na struggle pala na hindi ko alam. Pero pagdating pala doon, mga kapatid, ay nagkaroon sila ng kalakasan. Kaya pag meron po tayong mga gathering, mga kapatid, hallelujah, wag po kayong mag-hesitate, no? Na hindi atin or atin, mga kapatid, praise God. Kasi po, malaking impact po iyon sa bawat isa. Kaya ako mahilig ako sa gawain, mga kapatid, hallelujah, mahilig ako sa mga interfellowship, mahilig ako, mga kapatid, hallelujah, sa mga gawain, hallelujah, praise God, kung saan ay meron pong pagtitipon. Dahil nagbibigay po ito ng kakaibang lakas sa atin, mga kapatid. Kaya pag Sunday, hallelujah, wag niyo pong hayaan na kayo ay nasa tahanan lamang, mga kapatid. Huwag niyong hayaan
na kayo ay palagi, mga kapatid, wala sa gawain, sapagkat, hallelujah, kung wala ang Diyos, hindi po tayo mabubuhay, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Dito, mga kapatid, hallelujah, sa ating pag-aralan, ay yung nakaraan, ay napag-aralan natin about cave, mga kapatid, no? Praise God, hallelujah. Ngayon naman, mga kapatid, hallelujah, ay patungkol ito, hallelujah, praise God, kung saan nasa kulungan, hallelujah, na inilagay si Daniel, mga kapatid, no? Si Daniel ang isa sa pinakamagandang halimbawa, isa sa pinakapagkukunan ng aral sa pananampalatayang hindi kinompromise ang kanyang pananampalataya, mga kapatid. Kahit meron po siyang posisyon, kahit meron po siyang tinatawag na katungkulan na ibinigay sa kanyang hari, mga kapatid, hallelujah, pagtrabaho, trabaho, pag-aaral, pag-aaral, mga kapatid. Pero pag sinabing pananampalataya, mga kapatid, hindi ito pwedeng ipagpalit ng anumang posisyon, ng anumang honor, ng anumang grado, ng anumang pag-aaral, mga kapatid. Hallelujah. Sa langit wala na pong pag-aaral, mga kapatid. Sa langit wala na pong pag-overtime, pagtatrabaho, mga kapatid. Kaya dito pa lang sa lupa, mga kapatid, alam na dapat natin ang ating pananampalataya na hindi mako-compromise dahil hanggang sa langit po ang ating pananampalataya, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kaya mahalaga na matutunan natin, hallelujah, ang pananampalatayang wagas. Pananampalatayang hindi ipagpapalit, na kahit anong pagsubok, na kahit anong posisyon, mananatili kang apostolikanong pananampalataya na may banal na espiritu na namumuhay, na may kabanalan sa harap ng ating Diyos. Everyone say, praise the Lord. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, mga kapatid, hallelujah, sa ating church, sa ating pinagdaanan, sa 4 na taon, hallelujah, hindi natin pwede nabilangin o hindi natin pwede kalimutan ang ginagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Parang bagang 4 na taon ay kompleto na ibinigay ng ating Panginoon, mga kapatid. May mga problema na dinanas, pero mas maraming pagpapala, hallelujah, na dinanas sa atin, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, I am blessed this church, mga kapatid, sapagkat, hallelujah, nakikita ako ng aking kamanggagawa. Praise the Lord. Alam niyo po, mga kapatid, doon kagahapon, praise God, I'm blessed. Sabi ko, Lord, hallelujah, bang nagmumutan ako, kakaiba talaga ang ibinigay mo sa POM, Panginoon. Hindi ako nagpipreach, mga kapatid, sa kanila. Hindi ako nagtetestimony sa kanila. Pero umaakbay sila, Pastor, paambon ng pagpapalang anong meron ka sa Panginoon. Pastor, pahipo, Pastor, hallelujah, church, hallelujah. Hindi ka palang nagpipreach, hindi ka palang nagpatotoo. Pag nakita ng Panginoon na prayerful ka, mga kapatid, kapag nakita ng Diyos, hallelujah, iaangat ka ng ating Panginoon. Bibigyan ka ng pagkakataong mamuhay ng sagana na mananagan na, mga kapatid. Everyone say, praise the Lord. I'm blessed dahil, praise God, nakikita ako ng mga kamanggagawa, mga kapatid. Blessed na blessed sila sa akin, Pastor. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Nabibless po kami sa inyo, Pastor. Parang ikaw na ang paborito ng Panginoon. Sabi ko, hindi ako paborito ng Diyos. Praise God, hallelujah. Palaiyak lang talaga ako sa Panginoon. Amen? Praise God. Pag nakita nilang testimony, mga kapatid, hallelujah, sabi nila, ikaw na. Praise God, hallelujah. Kasi po, mga kapatid, nung tinetestimony ko pala, mga kapatid, ang dami na palang umabot ng 1,300 na pala yung ating views doon, mga kapatid. Nag-chat sila, sabi niya, praise God, deserve nyo yan, Pastor. Kasi grabe naman kayo magpuri talaga dyan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Bago ko sabihin, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon title, praise God. Last night, praise God, hallelujah. Last night, kami ni Brother Erwin, mga kapatid, nagkukwentuhan kami nung panahon ng nag-uumpisa yung gawain sa mga problema, praise God. Hanggang sa dumating kami, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Na yung church doon, kung paano gagawin, sabi ko, praise God, pabutasan ko na pala nila yan kasi nakaplano sa akin maka-aircon, mga kapatid, praise God. So, 4 na butas.
So, 1, 2, 3, 4, sabi niya. Pastor, pabutasan mo. Oh, kasi di pa man tayo makaano ng split type. Split type na, Pastor. Praise God. Nag-uusap pa lang kami mga kapatid. Purihin ng Panginoon, sabi. Mahal mo yung split type eh. Praise God, hallelujah. Maya-maya, mga 5 minutes, mga kapatid, praise God. Nag-chat si Brother Jolly. Sabi niya, Pastor, may proposal po ako, Pastor ba? Papayag ka, ano yan? Kinabahan ako, sabi niya, i-cancel ko na lang yung donate kung Halo Black, Pastor. Patay. Natisod ata. Kinuha mo yung 1,000 na Halo Black. Sabi niya, kaya man ang kapatiran magbigay ng Halo Black, Pastor. Tapos, bait-bait ko na. Tapos, kung papayag ka, Pastor, aircon na lang sa akin. Sabi ko, uy, praise God, hallelujah. Woo! Praise the Lord. Sabi ko, aircon, anong klaseng aircon? Pero sa isip ko, split type na kasi napag-usapan. Split type, sana sabihin niya, Lord. Split type na, Pastor, yung 2 horsepower, Pastor. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Hindi pa lang tayo nag-umpisa. Kaya pag may project, may budget. Napakabuti ng Panginoon. Palakpakan natin muli ang Diyos. Hallelujah. Amen. Hindi habang buhay, mga kapatid, na ganito ang ating panambahan. Hindi habang buhay, hallelujah, na tayo'y nagpapaypay, naghahanap ng electric fan para tayo ay magpupuri, mga kapatid. Hallelujah. Maging ako, kapag pumunta ako sa mga may aircon, sabi ko, Lord, ikaw din ang Diyos nila eh. Lord, ikaw rin ang kanilang sinasamba. Parehas lang din, Panginoon. Hindi kami papayag, Panginoon, habang buhay na ganito ang aming sitwasyon, Panginoon. Bigyan mo kami ng aircon, Lord. Hindi man tayo binigo ng Panginoon. Kaya yung lesson kanina, mga kapatid, sa Sunday School, na ang kamay, hallelujah, ay nagbe-bless talaga. Hindi man ikaw ang ginamit para i-provide ang mga bagay na pangailangan na iglesia ng Panginoon, pero ikaw ginamit ng Panginoon para hipuin siya, mga kapatid, sa pagtaas ng iyong kamay. Amen? Praise God. Hallelujah. Dadalhin ko kayo, mga kapatid, hallelujah, sa mensahe, mga kapatid, hallelujah, ang kahalagahan ng panalangin. Praise God. Sabihin niyo po ang iyong katabi, hallelujah, mahalaga ang panalangin. Amen. Praise God. Hallelujah. No? Mahalaga ang panalangin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, hallelujah, prayer. Praise God. Hallelujah. Ang sabi nito, mga kapatid, ay praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Kaya kailangan po na tayo ay manalangin na may pasasalamat sa Panginoon. At magsabing amen. Ang sabi, mga kapatid, hallelujah, na prayer, it is associated practice of fasting. Kapag ikaw ay mapanalingin, hallelujah, kung gusto mo pa ng upgrade na panalangin, mga kapatid, hallelujah, sabi nga nila, mga kapatid, hallelujah, na I am corrected. No? Na-correct din naman ako. Praise God. Lagi natin sinasabi na there's a power in prayer. No? Lagi yung sinasabi nila, mga kapatid, praise God, and upgrade for the knowledge, mga kapatid, hallelujah. Walang kapangyarihan pala sa panalangin. Kasi ang may kapangyarihan, ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Prayer is a communication sa ating Panginoon. Kaya, pag ikaw ay nagsabi na pray, there's a power in prayer, mga kapatid, kapag ako nag-pray, answered prayer, it is centered pala sa ating sarili. Na ikaw pala yung nag-claim, ikaw pala yung makapangyarihan, kaya nasagot yung panalangin. Kaya pala, mga kapatid, may mga prayer tayo na hindi nasasagot because nag-a-address pala tayo sa ating sarili na kapag ako ang nanalangin, kaya nangyari yan dahil nag-fasting ko. Kaya nangyari kasi pinag-fasting namin yan, and which is wrong. Because everything, kahit mag-fasting, kahit mag-prayer tayo, kung walang kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi mangyayari ang ating inihiling sa Diyos. Kaya kung meron man sasabihin, ang prayer mahalaga sa pananampalataya,
Pero ang prayer, mga kapatid, komunikasyon natin sa Panginoon, sapagkat ang makapangyarihan at nagsasagot ang ating panalangin ay ang ating Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. How is important, gaano kahalaga ang panalangin sa iglesia, sa pananampalataya. Ang church, mga kapatid, hallelujah, ay nagpapatukoy po sa panalangin, mga kapatid. Saan kayo nakakita ng church na restaurant, mga kapatid? Saan kayo nakakita ng church, hallelujah, na variety show, mga kapatid? Diba wala? Hallelujah. Hindi mag-uumpisa ang gawain kung walang prayer. Hindi matatapos ang gawain kung walang prayer. Kaya mahalaga ang prayer, mga kapatid, hallelujah. Kahit tayo ay manalangin, kung ayaw gagawin ng Panginoon, mga kapatid, wala tayong magagawa. Kaya kailangan i-address natin lagi ang papuri sa ating Panginoon, hallelujah. Para tayo, mga kapatid, ay diringgin ng Diyos. Para tayo pagpapalain pa ng ating Panginoon. Hindi biro ang ating pinagdaanan, pero kamangha-mangha ang ginawa ng Panginoon sa lugar na ito, mga kapatid. At ikaw din ay gagamitin as a living testimony na membro ka ng pagkilos ng totoong Diyos sa lugar na ito, mga kapatid. Everyone say, praise the Lord. Kapag ako'y kasama sa isang kasapi, hallelujah, sa gawain ng Panginoon, tapos puros revival, puros pagpapala, puros victory, mga kapatid, nandyan ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Prayer is the communication system between man and God. Kaya, pag naggagawain tayo dito, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng devotion. Kasi po, mga kapatid, kahit anong ganda ng iyong hitsura, kahit anong gwapo na iyong hitsura, kahit anong damit na brand yan, mga kapatid, hallelujah, wala tayong pakialam. Kasi ang pinunta natin dito, mga kapatid, is to worship the Lord. Hallelujah. Kaya hindi po nagmamatter ang pananamit, hallelujah, para tayo'y maligtas. Pero ang pananamit sa Panginoon, hallelujah, it's a act of obedience na dapat tayo'y sumunod sa gawain ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya pagdating dito, meron tayong tinatawag na devotion sa pulpit ministers. Meron tayong devotion sa congregation, mga kapatid. Hallelujah. Merong opening prayer, may closing prayer, meron pang mga prayer, mga kapatid. Hallelujah. Because we communicate God. Amen. Kaya dito, hindi tayo mga marites dito kung anong pag-uusapan natin. Hindi tayo, mga kapatid, hallelujah, ibida-bida natin kung sino ang dapat ibida dito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya prayer. Dapat sa bahay pa lang, umaga pa lang, mga kapatid, Lord, pupunta ako sa gawain mo, Panginoon. Dapat meron ka ng prayer na nangyayari. Kasi mahalaga ang prayer, mga kapatid, praise God. Kasi pag wala tayong prayer, mga kapatid, it will reflect, magre-reflect yan sa buhay mo. Kahit hindi mo sasabihin sa akin, mga kapatid, praise God, hallelujah, magre-reflect yan kung anong buhay ka sa Panginoon. Itong taong ito, wala na tong prayer. Itong taong ito, hindi ito masyado nagpe-pray, mga kapatid. Amen. Sometimes, hindi natin maiwasan yung ating lumang pagkatao, mga kapatid. Sabi naman ng Biblia na nasa proseso tayo. The old has gone, the new has come, mga kapatid. No? Hindi natin maiwasan. No? Tayo ay noon ay yung ating mga dila, ang ating mga bibig, praise God, hallelujah, ay mapagmura. Praise God, hallelujah. Kaya, pag nagalit tayo or may something nag-trigger sa ating, mga kapatid, lumalabas ang hindi magaganda. Bakit? Because out of the abundance of your heart, the mouth speaketh. Kaya hindi po ang mangyayari, mga kapatid, na kapag ikaw ay hindi prayerful, praise God. Alam niyo po yung, ako, dalawa lang yan eh. Yung mga mahaba mag-prayer, praise God. Dalawa lang yan. Either mahaba siya mag-prayer sa bahay, o nagkaroon siya ng overwhelm pagdating pag may kasama, mga kapatid. Kasi prayer is communication to the Lord. Hindi yung pagandahan ng pagandahan, kung ano yung mga accent, kung ano yung mga word na gagamitin, mga kapatid. It's all about your heart
na mag-communicate ka sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya yung napag-aralan namin ng overnight ng prayer, mga kapatid, ang bilis sinagot ng Panginoon habang tayo'y nagpupuyat, habang tayo'y tumutugtog, habang tayo'y tumatalon. Sinagot na ng Panginoon ang ating panalangin. Hindi man tayo palagi nag-overnight prayer. This is our first overnight prayer last time, mga kapatid. Pero anong ginawa ng Panginoon? Hindi tayo pinahirapan ng Diyos. Nakita ng Panginoon ang genuine prayer natin, mga kapatid. Kaya sinagot tayo ng Panginoon. Kaya yung iba ang haba ng prayer, mga kapatid. Ako ang haba kung ba't hindi sinagot ng Panginoon. Ano ba naman yung prayer? Abi Maria Purísima, Simplicado Concebida, tungod sa Santiago sa Cruz, sa matay glubong, labanhaw. Po. May mga orimus pa, mga kapatid. Orimus, ginamus. Matuto tayong mag-pray na mula sa puso. Amen? Kasi ang prayer hindi nguso. Prayer is the soul. Yung gusto mong makaharap, makita ang Panginoon, gusto mo na matouch ang Lord, mga kapatid, hallelujah. Kailangan yung prayer mo, mga kapatid, marubdob, malalim. Amen. Hindi yung Lord, bahala ka na. Alam mo na, Lord. Okay lang siyang gagawin katulad ni sino yung sa Bible, mga kapatid, na binigdil niya ang Panginoon. Panginoon, alam mo naman si Jabez, si Ezekias, mga kapatid. Sabi niya sa Panginoon, alam mo naman na meron akong nagawa sa iyo. Naglingkod ako sa iyo, Panginoon. Sinabihan niya, Panginoon, mga kapatid. Bakit niya sinabi yon? Dahil meron na silang relasyon sa Diyos. Meron na siyang malalim na komunikasyon sa Panginoon. Tayo, wala tayong komunikasyon sa Panginoon. Tapos sabihin mo, Lord, bahala ka na. Amen. Bago mo sabihin sa Panginoon, mga kapatid, dapat alam mo kung meron kang relasyon sa ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lagi kong tinetestimony sa mga pastor, sa mga young generation pastor. Lagi ako nagdidisipulo sa mga bagong pastor, mga kapatid. Hallelujah. Anong ginagawa mo, pastor? Nung time na ganito ka, dumaan ka sa mga ganitong problema. Sabi ko, alam mo, si Lord. Bihira na akong nagpipray kay Lord. Ang ginagawa ko, kinakausap ko na lang si Lord. Hallelujah. Kasi bakit? Meron na kasi akong intimacy noon pa sa Panginoon. Kaya pag sinabi ko, Lord, ikaw naglagay dito sa akin. Ikaw nagbigay nito, Lord. Ikaw rin magtanggal. Kung hindi mangyari man, Lord, hindi kami makabayad. Bahala ka, Lord. Magkalat kami lahat. O, di ba? Praise God. Sabihin na, hinamon mo man ang Panginoon. Alam ko kasi nga meron akong ginawa. Meron nung time na maganda ang aking buhay, meron akong relasyon na ginawa sa Panginoon. Hindi lang po ang time na may kapigatian, saka ka manalangin, saka magpasalamat, saka kasabihin mo sa Panginoon, mag-surrender ka. Wala na. Kaya ang sabi ko, mga kapatid, mananalangin ka pa ba kung binaril ka na dyan? Hindi na. Praise God. Dapat rebuke lang in Jesus' name. Lord, iligtas mo ako, Panginoon. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Wala na, mga kapatid, yung bala nandito na sa mukha mo. Diba kaya ang prayer, mahalaga nung panahon na wala ka bang problema, nung panahon malakas ka, nung panahon wala kang karamdaman, yun ang magandang ipag-pray, mga kapatid. Kaya sa tuwing may problema, may sakuna, at may emergency, hindi na kailangan ng prayer, ang kailangan worship na sa Panginoon. Amen. Yan ang pagkakamali ng iba, mga kapatid. Pagdating ng emergency, panalangin. Kahit anong panalangin natin, kung wala tayong deposit sa Panginoon, hindi tayo maka-withdraw, mga kapatid. Kaya malayo pa lang, invest, savings, tayo sa prayer, devotion sa Panginoon. Woo! Let me say, praise God. Kaya mali sa isip, pag emergency, mga kapatid, pray. Hindi na. Pag nasa emergency, dalawa lang yan, rebuke at worship the Lord. Bakit? Meron ka nang ibinigay sa Panginoon. Alam na ni Lord, praise God. Alam mo, pag pindot mo sa ATM, mga kapatid, hallelujah,
lalabas yung pera doon. Hindi, wala kang deposit eh. Praise God, pipindot ka lang doon. Nag-pray kaya ako, mga 5 buwan na, siguro may pundo na ako doon. Ay tuktukin ka talaga ng batuta ng ano doon, security guard doon. Amen. Praise God, kaya habang nasa kalakasan ka yung people, praise God, nasa kalakasan kayo mga kapatid, hallelujah, mag-invest kayo ng panalangin sa Panginoon. Mahalaga yun mga kapatid, praise God. Kaya sabi mga kapatid, hallelujah, praise God, it is a key that unlock the door. Praise God. Kaya kung may mga panalangin ka sa Panginoon mga kapatid, tapos yung pinto na dadaanan mo, bago mo makuha isang bagay ay 30 pinto. Ang prayer mo 1 beses lang. Nasira pa yung susian mga kapatid, hindi pa nabuksan tuloy. 30 pang pinto. Kaya pag tayo'y tamad sa prayer mga kapatid, hallelujah, mahirap po. Kaya sabi mo kapatid, it is key that unlock the door of God's treasure mga kapatid. Prayer help us determine the will of God. Katulad niyan. Praise God, hallelujah. Nabahaan tayo mga kapatid. No? Lagi natin sinabi, patuloy lang tayo pastor. Ibibless tayo ng Panginoon. Ipag-pray natin, pastor, na hindi natabahain at mawala ng bagyo. O mawala yan, babalik din naman yan. Hindi mo maintindihan kung ano yung will ng Panginoon. Ay nanalangin tayo, praise God. Binigyan tayo ng pagkakataon na ipalit ang lupa. That is the will of God. Amen. Grabe ang prayer, mga kapatid. Kung wala tayong weekend service, hindi natin maintindihan ang will ng Diyos. Kung wala tayong revival, hindi tayo malipat sa magandang lugar, mga kapatid. Kaya sabi nila, pastor, alam mo, napaka-blessed mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Praise God. Sabi niya, sinila mga kapatid, kasi pag umpisa mo lang, pastor, nakabili ka ng lupa, may membro ka na, may musician ka na, kompleto na. Praise God, nagka-building ka ulit. Ngayon naman, ililipat kayo. Grabing pabor sa iyo ng Panginoon. Pero alam mo, church, hallelujah, mga kapatid, hindi man ako dumanas ng mga dinanas ng mga pastor sa probinsya. Yung halos walang-wala. May nakakausap akong pastor na isa nagbibigay ako mga kapatid dahil nararamdaman ko talaga na umiiyak na yung kaluluan nila sa wala, mga kapatid. Sabi ko, sa Diyos ang papuri, mula akong nagpastor, way back 2014, mga kapatid, spoiled talaga ako sa Panginoon. Kung maranasan ko man ang sagad, mga kapatid, pero hindi ko narasan yung kahirapan talaga, mga kapatid, hallelujah, sa mga nagpapayunering. Kasi bakit, hallelujah, sa tuwing ako ay nangangailangan sa Panginoon, lalo pag may kasaganan ako, binabalik ko sa Diyos yung pagsamba sa Panginoon, binabalik ko sa Panginoon, hallelujah, nag-i-effort ako kay Lord, hallelujah, kaya pagdating sa praise and worship, mga kapatid, hallelujah, glory to God. Sabi pa ni Pamikin to, mga kapatid, todo na to. Amen. No? Praise God, hallelujah. Sabi niya, todo na, tapos ay, ayaw mo itodo, mga kapatid. Kaya pag nagpuri ka, mga kapatid, itodo mo na yung pagpupuri mo sa Panginoon. Amen. Palagpakan natin Diyos. Hallelujah. Kaya yung mga hindi tumutodo ng mga kapatid, ang hina ng blessing. Kung wala mang blessing, malamya sa pagpupuri. Sabi na, pastor, katulad kapon, gawain ng mga nanay, nasa labas mo na ako, mga kapatid, praise God. Sabi ko, tinitingnan ko. Yan yung mga energy na ganyan. Hindi talaga ibuhos ng Panginoon niya. Praise God. Nandun kami sa likod, mga kapatid, hallelujah. Nagwala ako doon, pati mga pastor, nagtatakbuhan na rin. Kasi pag igniter ka, mga kapatid, yung mga natutulong na espiritu yan, mabubuhay yan. Kasi bakit? Meron kasing bumubulong dyan. Huwag kang tumalong, nakakahiya. Huwag kang sumigaw, wala kang toothbrush. Lupakan mo natin ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Mahalaga ang prayer. Kaya ka malakas sumisigaw. Kasi may access ka na kasi, mga kapatid. May access kang tumalon, may access kang pumalakpak dahil sa prayer. Kasi mga kapatid, hindi man tutubo ang mga damo kung wala ang tubig. Kaya sabi, mga kapatid, praise God, hallelujah, if any man be worshipper of God
Ang sabi mga kapatid, if we ask anything according to His will, He heareth us. Kaya dito sa ating binasa mga kapatid, praise God, ito'y patungkol kay Daniel kung saan siya mga kapatid ay nagkaroon ng tagumpay. Nagkaroon siya ng promotion, nagkaroon siya ng protection, nagkaroon siya ng pagpapala mga kapatid. Ang sabi sa Daniel chapter 6 mga kapatid, itong buong chapter 6 mga kapatid, sabi diyan, si Haring Dario ay humirang ng 120 na opisyal o gobernador. Sabi mga kapatid, na itinalaga niya sa buong kaharian. Verse 2, pinili naman niya si Daniel at 2 pang katao upang mamahala sa mga gobernador at mga alaga sa mga kapakanan ng hari. So, highest position na meron si Daniel mga kapatid dahil siyang namamahala sa mga gobyerno. Kaya pag ikaw ay may position mga kapatid, praise God, kung sa estudyante pa, praise God, may mga sip-sip sa school. Amen? Ang ganda-ganda ng grades mo, ang ganda-ganda ng performance mo, pag umandar yung sip-sip, bagsak ka talaga. Amen? Kaya sa paglilingkod sa Diyos, asahan niyo po, every time na kayo pinagpapala, every time na kayo itinas ng Panginoon, merong hihila sa inyo mga kapatid. Amen. Kaya sabi diyan, praise God, hallelujah, verse 3, praise the Lord. Si Daniel ang naging pangunahan sa 3 tagapamahala at sa gobernador dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, iniisip ng hari na siyang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Grabe ang kanyang position mga kapatid. No? Nagtalaga ang hari ng 120 na gobernador, pero meron pa rin pinaka-highest. Kasama na doon si Daniel. What a privilege. No? Siya lang yung mananampalataya doon. Lahat doon mga kapatid, hallelujah, ay mga worshiper sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nung may nainggit sa kanya, ang sabi mga kapatid, hallelujah, kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at gobernador ay humanap ng maibibintang kay Daniel. Praise God. Upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makita sapagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. 3 silang pinili. No? 3 sila. Itong 2 mga kapatid, hallelujah, ay nag-usap-usap. Si Daniel palang magiging pinaka-highest position natin. Gawa tayo ng paraan. Butasan natin siya para siya ay bumagsak. Pero isip-isip nila mga kapatid, wala man tayong makitang butas nito. Kasi tapat man ito sa gawain ng Panginoon. Tapat man ito sa tithes niya. Tapat man ito sa paglilingkod. Tapat man ito sa asawa. Tapat man ito sa pamilya. So ano kayong butasan natin dito? Kaya asahan niyo po mga kapatid, hallelujah, kahit anong gawin niyong pagkabuti sa isang tao, kapag hindi mo na siya napagbigyan, masama ka na sa kanya. Kaya makailangan merong ang salita ng Panginoon para maintindihan mo yung sino yung mga kasama mo. Kaya kailangan may Sunday ka mga kapatid kasi malalaman mo kung sino yung mga tao sa paligid. Minsan, i-comfort ka kasi merong balak. Pagkatapos ka ma-comfort mga kapatid, wala na, tapos na. Kasi nakuha na ang kanyang needs. Nakuha na ang kanyang nais mga kapatid. Pero sa Panginoon, praise God, hallelujah, kahit walang mag-comfort sa'yo na kapatiran, ang sabi ng mga kapatid, the Holy Ghost is our comforter. Kaya magpuri ka lang sa Panginoon. Hallelujah, lumundag, sumigaw, pumalakpak ka sa Diyos. Iko-comfort ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mas higit pa na ibibigay na comfort ng sanlibutan. Hindi ang alak, hindi ang babae, hindi ang diskuan, hindi ang kalayawan, kundi kapayapaan ang ibibigay ng ating Panginoon, mga kapatid. Walang katumbas na ibibigay na comfort na gusto natin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya yung mga iba dyan na may problema, huwag kayo magpa-comfort sa sanlibutan. Sometimes, nagpapa-advise pa tayo na walang mga Holy Ghost. Nagpapa-advise pa tayo mga kapatid sa sirang pamilya. Anong magandang i-advise niya? Doon tayo sa may banal na espiritu. Doon tayo sa nakakasama natin. Praise God. Ikaw,
Natisod ka lang sa simbahan, mga kapatid, nagpa-advise ka sa palahubog. Pre, pastor namin pre ba, para hindi na maganda ang kanyang pangangaral, pre. Anong gagawin dyan? Alis ka dyan! Hindi na pala maganda, alis ka dyan! Tingnan niyo po ang advice. Ang advice ng sanlibutan na wala lalo sa gawain at walang panalangin, pangpaalis sa iyo sa gawain ng ating Panginoon. Lalo kayo bagsak. Madali lang yan. Isang case lang yan, pag-usapan natin yan. Amen? Bibili siya ng pulutan, usapan mga kapatid. Grabe talaga yan, church namin. Alam mo, sabi ng Biblia, bibigyan ka pa ng Biblia kasi ang demonyo, nagbibiliha din yan, mga kapatid. Bibigyan ka ng encouragement. Kung hindi ka na masaya dyan, lumipat ka na. Maghanap ka ng simbahan na ikakasaya mo. Yan ang advice nila, mga kapatid. Pero sa Panginoon, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, sino ang makapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo? Binanggit ang lahat ng bagay na pwedeng ikakahiwalay. Pero ang sabi ng Panginoon, wala. Walang makapag-iwalay sa pag-ibig ni Kristo, mga kapatid. It is a precious. Kapag ikay anak ng Panginoon, hallelujah, kahit anong problema ang makikita mo, kahit anong katitisuran ang makikita mo, mananatili ka sa gawain ng Panginoon dahil tinitingnan mo ang pag-ibig ng Diyos. Praise. At kayong dalawa na yung mga kapatid, inggit na inggit kay Daniel. Gawan natin itong butas. Kayo yung mga nagkakampihan, mga kapatid, yung dalawa na yan, balang araw mag-away din yung dalawa na yan. Ganon ang sanlibutan. Kakampihan ka, tingnan mo yung mga politiko, mga kapatid, parang niluloko lang tayo, magkakaaway na, magkakaibigan ngayon. Pag eleksyon, mag-aaway na naman. Pag susunod, pag nagtalo lahat, magkakaibigan na naman. Ganyan ang tirada ng kaaway. Walang magandang relasyon ang taga-sanlibutan, mga kapatid. Pag wala ka na, iiwan ka. Kapag wala ka na, pababayaan ka. Pero pag may pakinabang sila sa'yo, sikat ka, kailangan ka, precious ka. Pero pag wala ka na, babatid, asahan mo, hindi mo sila maasahan sa panahong may problema ka. Dito sa Panginoon, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, lumapit ang lahat ng nabibigatan at magpuri sa ating Diyos. Huwag niyong ipagpalit ang inyong Sunday sa ibang araw, mga kapatid, na may ginagawa kayo. Mga young people, hallelujah, yung inyong mga activities ninyo, pwede naman kayo mag-activities mamaya. Parehas lang, walang pasok mamayang hapon. Amen? Praise God, hallelujah. Mamaya na lang hapon, pastor. Mamayang hapon na lang. Yung overtime, pastor. Ano bang trabaho mo? Embalsamor, pastor. Mamayang hapon na lang. Dalhin mo sa bahay. Praise God. Kasi po mga kapatid, hallelujah, hindi natin naintindihan yung pinakahalagang araw. Kaya tayo humihinga. Sabi doon, bawat tiktak ng oras. Hallelujah. Diba? Kailangan yun. Bawat tunog, bawat ikot ng oras sa gawain ng Panginoon, mahalaga yan sa Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon sa ikapitong araw, hallelujah, nagpahinga ang ating Panginoon. Sa ikapitong araw, katagpuin mo ang ating Panginoon. Kaya't kahit maubos man natin ang oras sa gawain ng Panginoon ngayon, mahalaga yan sa Diyos ang iyong ginagawa, mga kapatid. Dahil mayroong gagawin na tagumpay ang ating Panginoon. Kailangan natin manalangin. Malapit ang pagbalik ng ating Diyos. Kailangan nating marubdob ng panalangin, mga kapatid. Malapit na tutunog ang trompeta, mga kapatid. Tandaan nyo po, meron ng mga sign and wonder. Meron ng nangyayari, mga kapatid. Ng Diyos ay nalalapit na sa kanyang pagbabalik. Huwag tayo magpalambya-lambya sa gawain ng Diyos. Hallelujah, praise God. Kaya mga tatay, mga nanay, hallelujah, sikapin ninyo na kayo ang maging modelo sa gawain ng ating Panginoon. Pastor, hindi ako marunong maghayo, hindi ako marunong mag-pray. It's okay lang. Gawin mo yung pagsamba sa Panginoon. Kaya yung mga bata marunong magpuri, mga kapatid. Actually, hindi natutukan niya ng turo paano mag-worship.
Nakita kasi nila yung tatay nila, yung nanay nila, yung mga kuya dito, yung pastor nila, ganun magpuri. Sometimes mga kapatid, hindi na ako na-excited sa inyo, na-excited na lang ako sa mga bata. Buti pa yung mga bata, Lord, ang lakas magpuri sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Amen. Di ba, mabangga-bangga sila mga kapatid, basta tuloy-tuloy lang. Amen. Malakas pa pumalakpak. Matindi itong mga to. Praise God, hallelujah. Sabi ni Lord, hiyang-hiya kami sa inyo. Yung mga bata ang lakas magpuri. Pero tayong mga kapatid, hallelujah. Kaya kailangan lagi may paalala. Talagang kailangan talaga may preaching. Kasi nakakalimot no? Yung pastor niyo kung hindi lagi nagpi-preach about pag-worship, dry tayo lagi. Amen. Hindi ako papayag mga kapatid, praise God. Na dapat tayo, hallelujah, pagdating sa pagpupuri, dapat buhay ang ating pagpapalakpak at pasasalamat sa ating Panginoon. Nakikita naman natin ang ginawa ng Diyos. Walang rason na hindi siya purihin, mga kapatid. Kaya magtataka ako, mga kapatid, praise the Lord, sa iba. Sabi ko, bakit ganito? Hallelujah. I'm not comparing, pero it is by experience, mga kapatid, na parehas man tayo Diyos. Parehas man tayo organization. Pero ba't ganito ang pagpupuri dito? Amen. Sabi nila, wala daw problema sa song leader. Wala daw problema sa pastor. Wala daw problema sa musician. Kaninong problema ngayon? Praise God, tayo. Kasi tinuturuan tayo magpuri sa Panginoon. Hindi tayo makapagpuri, mga kapatid. Kaya ang ginawa ni Daniel, mga kapatid, nung time na itinalaga na siya na maging leader, praise God, hallelujah. Nang itinalaga na siya na magiging may posisyon, nagpray na siya sa Lord. Praise God. Si Solomon, hallelujah, nung ibinigay sa kanya yung trono, mga kapatid, praise God, nagpray siya. Humingi siya ng guidance sa Panginoon. Si King Solomon, praise God, nung matapos na turn over sa kanya yung gawain ng kanyang tatay, mga kapatid, dahil siya ay nagkasala, yung tatay niya, mga kapatid, praise God, nagpanaginip ang Panginoon sa kanya. Ikaw pa naman, kaharap mo ang Diyos, no? Ano ang ibig mong gusto kong ibigay sa iyo? Praise God. No, pagkakataon mo na yung iPhone Pro Max, Lord. iPhone 16 ba yon? Praise God, hallelujah. Ha? 18 Pro. Praise God. Sa amin kay promo, mga kapatid. Promo. Bisaya pa, pro. Praise God. No? Ikaw, kaharap mo yung pinakamagaling na intelligent, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Patayin mo yung kalaban ko. Yun talagang i-request mo Amen. Hindi ko alam hindi niya na-request na magtago, hindi siya makita. Praise the Lord. Kaya nung time na yun, mga kapatid, nung nagpanaginip ang Panginoon kay King Solomon, mga kapatid, ano ang hiningi ni King Solomon? Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman. Bakit? Nakita na ni King Solomon, meron na siyang kayamanan. Meron na siyang kingdom. Kaya hiningi niya, praise God, karunungan. Ano bang gagawin ko paglilingkod sa iyo pag hindi ko kaya 1,000 of people, hallelujah, na aking pagdadalan? Sabi ng Panginoon, praise God, yung hiningi mo ay walang maging katulad sa iyo na karunungan. Kaya pag tayo itinalaga ng Diyos, hingin natin yung karunungan, huwag yung kayabangan. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Nabigyan ng pagkakataon, mga kapatid. Kung hindi dahil sa akin yan, wala yan. Praise God. Kung wala ako dyan, wala yan. Kung hindi dahil sa akin, nawala rin ako dyan Di ba? Huwag tayong magmalagi. Kasi lahat ng meron tayo galing sa Panginoon na
Ang lahat na meron tayo galing sa Diyos, mga kapatid. Kaya ang lahat ay dapat ibalik sa ating Panginoon. Ever say, praise the Lord? Sabi nila, bakit sinasabi niyo, Pastor, na ibalik ang lahat ng kapurihan? Bakit ninakaw ba yung kapurihan, Pastor? Sabi ko, bahala ka na kung yan ang prayer mo. Huwag kang makialam sa prayer ko dahil pinagpala kami dito. Amen? Pastor, mali yung pinagpipray. Ibalik ko ang lahat ng papuri sa Diyos. Bakit? May kinuha ka sa Panginoon, Pastor? Sabi ko, yun ang prayer ko, magbuot ka. Amen? May mga time, mga kapatid, minsan naging masyado tayong theologian, mga kapatid, praise God, yung pinaka-eksakto, mga kapatid, praise God. Sometimes may church, mga kapatid, na grabe ka perfect yung pastor, mga kapatid, nag-aral ng doctorate, nag-aral ng theologian, mga kapatid, praise God. Lahat na lang sasabihin ng membro, mga kapatid, lahat ng kanta ay lagi niyang binabantayan. Kaya yung mga membro sa choir, hymn na lang. Bakit? Kukoreksyonan man ng pastor. Mali yung prayer mo. Ang sabi doon sa theologian, wala na, mga kapatid, hindi na flowing by the Holy Ghost. Flowing by the knowledge na, mga kapatid. Kaya tayo, kahit mag-aral tayo ng mga Hebrew, mga Greek, mag-aral tayo ng pinakamalalim, wala naman yan sa langit na doon, mga kapatid. Ang mahalaga, matuto kang magpuri, magpapakumbaba, at bautismado ka sa pangalan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen? Praise God, hallelujah. Sabi lang mo, mag-aral ka pa, Pastor. Maganda yung mag-aral tayo na mag-aral. Wala mang katapos ang pag-aaral eh. Mag-preach ka, nag-aaral ka. Mag-Sunday school ka, nag-aaral ka. Magbayad ka, Pastor. Magkano ba yan? Basta, Pastor. Pag, degree to, Pastor. Sige, ano ba yan? Pag natapos mo to, Pastor, meron ka ng holder degree ka na. Wow! Ilang yan? Ilang taon? 2 taon. Professional ka na. Galing naman. Praise, sabi ko, dito sa Panginoon, praise God, wala man akong natapos, praise God, wala man akong ganyan, pero tinawag pa rin naman ako ng Panginoon. What I'm trying to say, church, hindi basihan anong meron ka para masagad mo yung calling ng Panginoon. Hindi basihan yung mga anumang bagay sa mundo bago ka magkakotse, magkaroon ng sasakyan muna, bago ka magkaroon ng ministry. Hindi. Ang ministry, mga kapatid, hallelujah, ay tawag talaga divine calling ng ating Panginoon. Kahit wala ka ng kakainin, kahit mawalan ka ng membro, kahit bahain ka, mananatili kang maglilingkod sa Diyos. Kahit dami pang problema, mga kapatid, kahit marami pang mga mangyayari dyan, mananatili ka. Bakit? Dahil may divine calling ka. Hindi ka naiinggit, hindi ka gumagaya, kundi tinatawag ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Kaya yung inggit-inggit sa ministry, hindi ka magtatagal dyan. Amen? Sabihin ko sa iyo, hindi ka magtatagal dyan. Anong ginawa ng Lord kay Lucifer? Binagsak. Anong ginawa ng mga magigiting na mga preacher sa UPC, mga kapatid? Tapos, mga kapatid, nagmamalaki. No? Nag-independent. Ano nangyari ngayon? No? Kaya tayo wala tayong pagmamalaki. Kasi lahat ng ito ay gawa ng ating Panginoon. Kaya kung naging magaling ka man, naging mahusay ka man, dahil sa pagtutugtog, dahil sa ginagamit ka, mga kapatid, hallelujah, ibalik mo ang kapurihan sa ating Panginoon. Amen? May kayamanan ka, may sasakyan ka, may bahay ka, i-offer mo muna kay Lord, mga kapatid. Bakit? Lahat ng iyan kakalawangin, madadagta, madudunot, mga kapatid. Lahat ng iyan malalanta. Amen? Praise God, hallelujah. Kasi po, mga kapatid, hallelujah, ang buhay natin, mga kapatid, hallelujah, babalik talaga to sa lupa. Mabubulok tayo lahat. No? Ngayon, nag-aaral ka, sa Bisaya pa, hindi ka bulok. Sabi sa Facebook, mga kapatid, praise God, ang pangit nun. Dahil bobo ka, idaan mo sa sipag muna. Dahil bobo ka pa eh. Sabi ko, yan naman ako dito.
parang na-motivate ako. Magsisipag na lang ako dahil bobo ako. Pero sa Panginoon, walang bobong mga kapatid. Amen. Praise God. Huwag po natin isigaw mga magulang o sabihan yung anak natin na wala kang utak, wala kang pinag-aralan, bobo ka, bulok ka. Kapatid, praise God. Mga nanay, tatay, aware the words na nating ibabato, praise God, sa ating kapwa, mga kapatid. No? Kasi, kaya yung may mga taong tamad na mag-aral, kasi bata pa lang, ganun ang sigaw ng magulang. Wala ka talagang kwenta, mana ka sa tatay mo. Nadamay. Damay yung tatay. Amen? Nag-away kasi sila mag-asawa. Praise God, hallelujah. Damay yung tatay, magkamukha kasi. Manang-mana ka talaga! Tapos sabihin na, wala kang kwenta. Kapatid, matatak sa isip niyan. Wala pala akong kwenta eh. Wala nang magmomotivate sa buhay niya. Pero salamat na lang sa Panginoon, no? Meron tayong Word of God. Praise God. Nabubura ang lahat ng mga bagay na ikakalayo natin sa ating Panginoon. Church, hallelujah, ang pagpanalangin sa Panginoon ay hindi po optional. Ang panalangin sa Panginoon ay kailangan, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ang sabi ba, kapatid, hallelujah, verse 6, nagkaisa silang humarap, praise God, sa hari. Sinasabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Praise God. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian ng mga gobernador, katulong na gobernador at tagapagpayo ay nagkakaisa sa palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin, hallelujah, sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sinuman ang hindi susunod sa utos na ito ay ihagis sa kulungan ng leon. Nagsulsul yung dalawang hari. No? Sabi na, praise God, hallelujah, na magtalaga ka ng araw na mahaba ang araw na hindi manalangin sa Diyos. Tayo mga kapatid, hallelujah, hindi natin kaya yon. Iwan ko lang sa iba, kahit walang panalangin, kaya nila mga kapatid. No? Hindi pa rin kaya kahit nung nagkasakit, nanalangin eh. No? Yung nasa ospital, nanalangin eh. No, kaya hindi talaga kaya pag walang panalangin, mga kapatid. Kailangan ng prayer. Amen. Kaya ang sabi diyan, praise God, at verse 8, kaya mahal na hari, maglabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ang Media at Persia sa batas na di magbabago kailanman. At gayon nga ginawa ng Haring Dario. Hindi naisip ni Dario na mananampalataya, praise God, si Daniel, mga kapatid. Nasulsulan siya kasi tagapayo yung dalawa eh. Gumawa siya ng batas. Walang ibang magsasamba maliban sa akin o luluhuran ako. Ang sabi doon, mga kapatid, lalagdaan niya. Kaya ang nangyari, praise the Lord. At nang nalaman ni Daniel na gayong kautusan, naglagda ng hari na siya'y umuwi. Umakyat siya sa isang silid at itinaas ang kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem. At lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon. Ano niyo po? 3 times siyang nanalangin sa isang araw. 3 beses yun, mga kapatid. Lumuhod siya. Nung nalaman niya na ganun na mangyari, mga kapatid, kumuha na siya ng lakas sa Panginoon. Kumuha na siya ng idea, Lord, anong gagawin ko? May position ako. Panginoon, anong gagawin ko, Lord God? Kailangan kami magsasamba hindi kami magsasamba sa iyo, Panginoon. Praise God. Kapag pinangunahan mo ng prayer ang mga problema, mga kapatid, pangunahan ka rin ng Panginoon sa iyong problema, mga kapatid. Palakpakan. Diba sabi? Hallelujah. In all your ways, acknowledge Him. Sinusolve mo yung problema mo na walang Panginoon. Ngayon, nagkabulbuhol na yung problema mo, tatawag ka sa Diyos. Parang bagang ginawa mong second choice ang Panginoon sa lahat ng bagay. Church and everything. No? We need to pray sa ating Panginoon. May pagpapala ka, may nangyari sa problema. Isapit mo muna sa Panginoon. Huwag mong sabihin, pinagdaanan ko na to, alam ko na to. Hindi. No? Kailangan pa rin natin yan, mga kapatid. Hallelujah, ang panalangin, mga kapatid. Kaya lagi ko sinasabi, ang pinakamahirap na ministry, prayer. Prayer ang pinakamahirap na ministry sa lahat. Bakit? Hindi ka man pwede maging music director sa bahay ninyo.
Hindi ka rin pwede maging music director pag music director na dito. Hindi ka rin pwede mga kapatid magiging pastor dito kung may pastor na. Hindi ka rin pwede mga kapatid maging media director sa inyo or dito kasi meron na. May itinalaga. Pero ang prayer, hindi ka itinalaga, pero ibinigay sa ng Panginoon para kausapin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang prayer, ang pinakamahirap na ministry, pero para sa lahat ang prayer, mga kapatid. Kahit saan ka, magsimba ka o hindi, nasa bahay ka, nasa trabaho ka, kahit saan ka, dala-dala mo yung ministry na prayer, mga kapatid. Hallelujah! Yan lang ang ministry na madadala mo kahit saan ka, mga kapatid. Ministry of prayer! Everybody say, praise the Lord! Kaya kung gusto mo ng ministry, kailangan matuto ka muna sa ministry ng pagkapanalangin, mga kapatid. Dahil yan ang magbibigay sa atin ng pagtalaga kung paano tayo maglilingkod sa Diyos. Hindi man ako magpapastor, hindi ako marunong mag-pray. Ako'y naniwala lahat ng pastor, lahat ng naging pastor, nag-uumpisa sa panalangin, mga kapatid. Kaya ako'y naniwala, lahat tayo pagpapalain tayo kapag lagi tayong nanalangin sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya ang sabi sa 12, dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw, 30 days, hindi ka pwede mag-pray. Grabe. Parang struggle na yun, mga kapatid. No? Parang delikado, 30 days maglalagda ang murong barangay may bangkal, mga kapatid. Praise God. Bawal ang gawain 30 days. Kaya mo ba yun? Hindi mo kaya yun. Praise God, tayo pala, online pa lang, gusto na natin, face to face na, kahit bawal eh. No, kasi yung ating heart, yung ating kaluluwa, hindi to pwede, mga kapatid, ma-stagnant. Kailangan may communication to lagi sa ating Panginoon. Kaya nung time na nanalangin si Daniel, lumuhod siya sa ating Panginoon, mga kapatid, praise God. May nakakita sa kanya. Kaya pag nanalangin ka, meron pong nakatingin sa iyo, nakaaway. Titingnan niya kung saan ka mahina. Titingnan niya kung saan ka pwede pilayan, mga kapatid. Tingnan mo, hindi alam ni Daniel, hindi niya alam na meron palang magtitiktik sa kanya. Nung siya'y nag-pray, may naka-witness. Kaya kapag prayerful ka, mga kapatid, marami kang witness. Hindi man nakita ni pastor, hindi man nakita ni sister, ni brother yung prayer, dalawa ang nakakita sa inyo. Ang Panginoon at ang demonyo. Kapag ikaw ay nanalangin, galit na galit ang demonyo. Amen? Pag ikaw ay nanalangin, tuwang-tuwa ang Diyos. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi diyan, mga kapatid, nagsumbong sila. Sabi ko sa inyo, sa lahat ng gagawin yung kabutihan, pag may kasama kayong wala sa ayos, praise God. Alam niyo po kami doon sa OFW, mga Pinoy, hindi po ang sumisira yung ibang lahi. Amen? Ang sumisira, mga kapatid, kapwa Pinoy. Kapag sila ay nalamangan na, mga kapatid, sa posisyon, sisiraan ka. Yan yung mentality ng isang Pinoy kapag siya ay naangatan, mga kapatid. Kaya binabali ng Panginoon yan sa atin, mga kapatid, na pinapaalala doon sa preaching kahapon na kapag pinagpalang iyong kapatid, magalak ka. Maging masaya ka. No? Naalala ko yung sabi ni Pastor Rich, hindi ako naiinggit. Nangarap ako. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Pag may tagumpay ang iyong kapatid, huwag kang mainggit, mangarap ka. Lord, gusto ko rin magkaganyan. Hindi yung nainggit ka, siniraan mo pa, mga kapatid. Kasi ang manifestation ng inggit, paninira. Hindi pwede magtago yung inggit. Yung inggit, mga kapatid, magsasalita po talaga yan. Kaya kung meron man tayo nakitang pinagpala at maganda ang buhay, mga kapatid, mangarap rin. Kasi ako nangarap ako sa Panginoon. Way back 2013, mga kapatid, umatin ako ng gawain sa Saudi Arabia, praise God. 40 ang kanyang membro, mga kapatid. Umayak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung ako magpastor, Lord, gusto ko ganyan din ang performance ng membro ko, Lord. Gusto ko, Lord, ganito din ang mga membro ko, Lord, Panginoon. Pinangarap ko yun, mga kapatid.
may musician, may mga awit, may media, mga kapatid, praise God. Talagang pinangarap ko kaya sa tuwing may makikita kong tatay dito, mga kapatid, umiiyak ako sa kabutihan ng Panginoon. Yung hiniling mo noon, Pastor Jose, yan yung sa panahon na meron ka ngayon. Kaya huwag kang humintong mangarap, mga kapatid. Mangarap ka, isama mo ang Panginoon, sapagkat pagkasama mo ang Panginoon, tiyak na may tagumpay ang iyong pangarap, mga kapatid. Tiyak na may gabay ang Panginoon sa iyong pangarap, mga kapatid. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon, sapagkat ang pangarap mo hindi pang sarili lamang, ang pangarap mo pang glorify sa ating Panginoon. Kaya kung mangarap ka man lamang, mga kapatid, isama mo ang panalangin, isama mo ang Panginoon, sapagkat iyan ang mag-testimony sa iyong mga kapatid na tunay na kasama mo ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Nangarap ako noon. Sabi ko, Lord, pag ako magkasimbahan. Kasi po, mga kapatid, naramdaman ko na po may leading na ako sa Panginoon. Every time na may gawain, mga kapatid, ang tinitingnan ko, magiging gusto ko, Lord, may ganyan ako. Gusto ko, Lord, magkaganito ako. No? Sa tuwing umaatin ako ng gawain, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. Nangarap na ako maging pastor. Pero nung panahon na wala pa ako sa gawain, ako pinangarap itong maging pastor. Pero pag may mga revival, Lord, gusto ko ganitong revival sa church. Pinapangarap ko yun. Pumunta ako kay Pastor Goody sa church nila. Sabi ko, wow, Lord, gusto ko rin magkaganito. Pero hindi ko alam, Lord, yung pinagdaanan ng church kung bakit nila ito nakuha itong ganitong kaganda ng church. Kung bakit nila nakamit itong kagandahan ng kanilang music. Kaya tayo kung gusto natin maging magandang gawain, maging tapat kayo sa gawain ng ating Panginoon, kapatid. No? Yun lang ang mahalaga doon. Be faithful. Maging faithful ka sa Panginoon, maging faithful ka sa pastor, maging faithful ka sa iyong partner, maging faithful ka, hallelujah, sa iyong ministry, mga kapatid. Ibibless ka ng Diyos. Hallelujah. Lagi ko pong sinasabi, mga kapatid, hallelujah, na kapag tapat ka sa ating Panginoon, lalong maging tapat ang ating Panginoon sa atin. Lagi tayong patnubayan ng ating Panginoon. Kaya sabi nila, Pastor, anong sikreto? Walang sikreto sa Panginoon. Hayag tayong iniligtas ng ating Panginoon. Hayag pinako ang ating Panginoon. Kaya hayag din na ibubuhos ng Panginoon ang pagpapala na meron tayo. Kaya yung katapatan natin, hindi po yan sikreto, mga kapatid. It is a living testimony. It is a biblical na maging tapat tayo sa ating Panginoon dahil ang Diyos, hindi ka man maging tapat sa Panginoon, mananatili siyang tapat sa iyo, mga kapatid. Hindi ka man maging mabuti sa Panginoon, mananatili siyang mabuti sa iyo, mga kapatid. Bakit? Ang Panginoon hindi nagbabago. Ang Panginoon hindi nagbabawi. Pero ang Panginoon nagbe-bless, mga kapatid, sa mga anak na tapat na magpuri sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya nung numuhod na at may nakakita, nagsumbong na, mga kapatid, hallelujah. Sinumbong na nila si Daniel, mga kapatid, praise God. At sabi, hallelujah, sabi mo, walang manalangin sa sinumang Diyos o tao liban na sa inyo ihagis sa kulungan ng leon ang sinumang lumabag dito. Diba? Ikaw pa nang pakainin. Ipis pa lang, takot ka na eh. Wow, ha? Huwag ka muna umiyak. Wow, ha? Praise God, hallelujah. Sabi doon, kapag nakita, mga kapatid, natawa ko doon, ha? Praise God, hallelujah. Ibubulid doon sa kulungan, doon sa may leon. Amen. Praise God. Naalala niyo po, pag kinagat kayo ng aso, pag malapit na, huwag kayong gumalaw, huwag kayong gumalaw. Naalala niyo yung mga ganong sistema, mga kapatid, praise God. Yung malapit na sa iyo, yung isang bag, huwag kang gumalaw, huwag ka munang gumalaw, okay, malapit na. Praise God. Ganon ang ginawa, mga kapatid, praise God. Hallelujah, ni Daniel. Hindi natakot si Daniel. Sige lang. Ano nangyari kay Shadrach, Meshach, at Abednego? Nilagay sila sa pugon.
Walang nangyari sa kanila. Bakit? Yung pananampalataya nila, hindi sila nakipag-compromise, hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan na ginawa. Halili Darius, mga kapatid, ito na naman ang gagawin kay Daniel, mga kapatid. Ano man gagawin ninyo, hindi pa rin siya sasamba, mga kapatid, sapagkat kilala niya ang Diyos niya, siloso ang Diyos niya, makapangyarihan ang Diyos niya, kaya hindi siya sasamba. Tayo, mga kapatid, ma-opera lang tayo, sige. Absent muna ako ngayon. Meron pa namang Sunday. Diba? Minsan, pagpapalit natin. Parehas lang yan sa ginawa ni Daniel sa pagpapalit natin ng Sunday, mga kapatid. Kaya nung nangyari na yung mga kapatid, praise God, nahabag si Darius, mga kapatid. Bakit? Kasi isa sa pinagkatiwalaan niya, lumabag sa niyang kautusan. No? Kaya masakit po yun, hallelujah, sa isang company, hallelujah. Yun ang pinagkatiwalaan mo, yun ang inasahan mo, pero hindi nirespeto yung batas na meron. Kaya sabi, pambihira, ikaw pa naman ang aking right hand. Wala nga ako nag-left hand. Praise God, kasi gusto ko may right hand. Tapos ikaw pang hindi sumunod. Nahabag, naawa, praise God. Sinabi sa 13, mga kapatid, hallelujah. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa bihag mo mula sa Juda ay lumalabag sa iyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Tingnan mo, pati yung pag-pray binibilang ng kaaway. Kung 1 beses ka lang manalangin, bilang na bilang ng kaaway. Binilang ngayong 3. Yung isa, hindi kayo, bilangin din ng kaaway yun. Oy, isa lang yung prayer mo, tapos dami yung hiningi kay Lord, hindi pwede yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lord, makapasa sana ako, Lord, sa board exam. Absent ka nga lagi sa gawain ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Tapos hihingi ka ng tulong sa Panginoon. Bilang ng kaaway yun. Sabi ng kaaway, uy, mahiya ka. Hindi ka man umaatin ng prayer meeting. Minsan, encourager dito, nagpaalala din itong kaaway eh. Kaya nung nangyari, mga kapatid, hallelujah, binilang 3 araw na nalangin. Kaya labag na labag sa batas yung ginawa niya. Nung nalaman ngayon ni Darius, mga kapatid, na 3 araw, tingnan mo, nabanggit yung 3 araw. Kaya pag tayo ay manalangin, mga kapatid, sa isang araw ay sa isa lang, mga kapatid, bilang ng kaaway. Ibig sabihin, sa isang araw, mga kapatid, sa 7 araw, meron kang 7 days. Okay pa yun. Praise God. E paano kung wala kang prayer sa isang week, mga kapatid? Eh sometimes naging weak yung ating pananampalataya, wala na tayong prayer. Ang bilis natin matisod, ang bilis natin masaktan. Hallelujah, hindi tayo lumalago sa gawain. Nagmamanifest yan. Kaya yung mga matisurin, mga kapatid, yan yung mga ayaw manalangin. Amen? Gusto lang kape. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya nung time, mga kapatid, hallelujah, nung malaman ni Haring Darius na balisa siya at maghapong iniisip kung paano mailigtas si Daniel, nang magkaroon uli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito, hari, at sinabi, alalahanin ninyo na mahal na hari na di maaring baguhin ang alinmang kautusan. Tingnan mo, nakita nila na awa yung hari. May demonyo talaga sa ating buhay, mga kapatid. No? Maawa na sana. Huwag kang maawa dyan, may nilagaan ka ng batas, hindi pwede yan. Yun yung tinatawag na law versus grace. Namumuhay tayo ngayon sa grace, mga kapatid. Amen. Kapag ikaw ay sa batas noon, hallelujah, pag nagkasala ka noon, patay diretso, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, dispensation of grace tayo ngayon, mga kapatid. Kahit gaano man kadami ating kasalanan, mga kapatid, hallelujah, manatili ang ating Panginoon na magpapatawad sa atin, mga kapatid. Nakabag, sabi niya, dahil dito inutos ni Haring Dario na ihagis si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, na uway, iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Tingnan mo, siyang nag-compromise. Yung hari ang nag-compromise. Sinabing walang magsasamba, walang mananalangin, nag-encourage pa siya.
Nung ihulog na, nung ilagay na sa cage, mga kapatid, ang sabi ni Haring Darius, naway iligtas ka ng Diyos ng iyong sinasamba. Tingnan niyo po, mga kapatid, hallelujah. Wala mang ibang tutulong sa'yo. Wala man na iyong kamag-anak. Wala man iyong asawa. Pero meron pa rin mag-i-encourage sa'yo na ikay magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Na ikay magpatuloy dahil yan ay pagsubok lamang. Grabe yung ginawa ni Haring Darius, mga kapatid. Kung compromise yung pag-uusapan, si Haring Darius ang nag-compromise siyang pinirma. Dapat siyang ihulog sa cage. Diba? Hindi na silip ng dalawa. Praise God. Hindi nalaman. Bakit? Kasi may magandang relasyon na itong dalawa sa Panginoon. Kaya kinuha niya si Daniel kasi kamanga-manga ang karunungan ni Daniel. Pag nag-interpret si Daniel ang panaginip, galing, mahusay, anointed, mga kapatid. Praise God. Kaya ang sabi niya, naway iligtas ka ng iyong Diyos. Malaki ang kanyang tiwala sa Diyos ni Daniel kaysa Diyos niya, mga kapatid. Kaya tayo ang ating Diyos makapangyarihan. Once we pray to the Lord, mga kapatid, hallelujah, kayang sagutin ng Panginoon ang lahat ng ating panalangin. Ang lahat ng ating sa kaisipan na gusto natin mangyari, kaya naway ibigay ng Diyos ang iyong mga panalangin. Naway ibigay ng Diyos, hallelujah, ang iyong kahilingan. Hallelujah! Kapatid, napakagandang encouragement sa bawat isa. Naway ibigay ng Diyos, hallelujah, ang pangangailangan ng POM. That's our pray, mga kapatid. Kung ano man ang iyong panalangin, hallelujah. Hindi ako si Darius, hindi akong pumirma. Ako'y kapananampalataya ninyo. I declare, hallelujah, na ibigay nawa ng Panginoon ang pagpapala na meron sa iyo, mga kapatid. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Tayo'y tumayo, hallelujah, praise God. At ang sabi, mga kapatid, hallelujah, ang pintuan, dahil dito inutos ni Darius, ang sabi niya, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Habang nagsiserve, hallelujah, si Daniel kay Darius, mga kapatid, nakita niyang itong taong ito, napaka-religious. Kahit meron akong ipapagawa, nanalangin muna. Kaya tayo, sa ating trabaho, sometimes din natin kailangan na humingi ng day off. No? Kasi bakit? Pag nakita ng iyong amo ng iyong pamumuhay, mga kapatid, na may kabanalan, siya na mismo ang magtatanong, born again ka ba? Anong pangalan ng church mo? Nagpipreach ka na sa iyong pamumuhay, mga kapatid. Kaya nung time na yon, hallelujah, praise God, ito ang magandang ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato at tinatakan ito ng pantatak ng hari ng kanyang ministro para hindi mabuksan ang sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, magdamag siyang hindi makatulog, hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Nagdadalamhati siya. Nilagay sa cage, nilagyan ng bato na malaki na wala makapagbukas. Ilang leons ang nasa loob na yun, mga kapatid. But Daniel never reject o nagpupulsigi siya, mga kapatid. Leader niya, amo niya, sinunod niya. Ito yung paglilingkod sa Panginoon na hindi lang posisyon, hindi lang puro saya. Maging sa pagsubok at susubukin ka, dapat nasa Panginoon ka pa din. Church, kinabukasan, maagang nagbangon ang hari. Hindi siya makatulog. Bakit? Nangungusap ang Panginoon sa kanya. Kaya tayo pag may umaway sa atin, hindi pinapatulog ng Panginoon. Yung may nagpapasakit sa damdamin mo, hindi pinapatulog ng Diyos yan. Kaya mapalad ka kung may Diyos kang kinikilalang totoo. Itong church na ito, bakit tayo nalipat? Hindi sila pinapatulog ng Panginoon.
ginagambala sila ng Panginoon. Kaya ang sabi doon mga kapatid, hindi kumain, magdamag, at ayaw niya magpaaliw. Kasi nakikidalamhati siya. Parang nag-fasting na siya para maligtas yung kanyang tauhan. Dahil takot siya sa Diyos ni Daniel. Kaya pag kilala nila yung Diyos natin na hindi ka nakipag-compromise, takot sila sa iyo. How many times may experience, church? Pag ako nagsabi, hallelujah, about sa ating Diyos, nire-respeto nila. Kasi ipapaluin talaga sila ng Panginoon. Hindi pwede na hindi sila paluin ng Diyos. Ikaw, kung may kinilala ka ng Panginoon, magpakatatag ka. Analangin ka. Huwag kang pakumpiyansa sa iyong buhay ngayon na malakas ka. Huwag kang pakumpiyansa sa iyong paglilingkod na masaya ka. Mag-invest ka ng panalangin sa Panginoon. Di lahat ng bagay, nandyan si pastor. Di lahat ng bagay, nandyan ang church. Time will come pag ikaw mag-isa. Sino mag-encourage sa'yo? David said, "Oh my soul, worship your Creator." Wala na eh. Yung ating pagkakamali, tinitingnan ng paligid. That time, church, nasa loob si Daniel sa kulungan. Dahil dito, labis na nagal. Sumagot si Daniel. Kinabukasan, magang nagbangon ng hari at nagmadaling pumunta sa kulungan ng leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tinawag niya. Kasi baka lusay-lusay na ubos na ang laman ni Daniel. Tinawag niya. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na alipin ng Diyos. Buhay na iniligtas ka ba ng mga leon? Positive pa rin siya eh. Kung ikaw wala sa isip, bakit mo siya tatawagin kung patay na? Pero kino-confirm pa rin niya sa kanyang panalangin. Daniel, na tapat na naglingkod sa iyong Diyos. What I'm talking, church, it's all about faithfulness to the Lord. Kung prayerful ka, kung wala kang katapatan sa Panginoon, useless. Daniel, why God protect, mga kapatid? Dahil sa kanyang katapatan sa Diyos. Saan siya binless ng Panginoon? Hindi siya sumunod sa sanlibutan. Hindi niya na-compromise ang kanyang pananampalataya. Kaya anumang mangyari, mga kapatid, hindi tayo susunod sa kanila. Susunod tayo sa Panginoon. Nabuhay si Daniel na walang galos. Because the power of God. He prayed to the Lord, Lord, anumang mangyari, kahit ikakamatay ko, we will not bow to other God. Because according to the Bible, there is no God. There is no God. And there is one God na pwede mong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Church, kumusta ang iyong katapatan sa Panginoon? Tapat ka pa ba sa iyong pagpupuri? O baka sa problema lang naging tapat ka? Prayer is the best weapon. And prayer is our language to the Lord. Kung hindi ka marunong mag-pray, wala kang lingwahe sa Panginoon. Kung hindi mo ibuka ang iyong mga bibig sa panalangin sa Panginoon, wala kang relasyon sa Diyos. Because prayer is your communication to the Lord. Church, this time, usapin mo ang Panginoon.
The only way to build lasting relationship with God is through consistent prayer. Usapin mo si Lord. It is absolute must for spiritual survival. How can we defeat the enemy of our souls without fresh daily reinforcement? Church, 3 beses pa lang yung panalangin ni Daniel. Leon pa lang ang tinalo ni Daniel. He never used force or energy to fight the lions. But he prayed to God. Kung yung 3 beses na yon, mga kapatid, leon pa lang ang tinalo ni Daniel, mga kapatid. Paano na lang kung tayo'y mapanalinginin araw-araw, higit sa 3 beses araw-araw? Demonyo ang ating kaaway, mga kapatid. Espiritu ang ating kaaway sa kalaban, mga kapatid. Without the strength of daily prayer, we cannot win victoriously. Without prayer, without communication, You will die. Kaya akala mo lang kung walang prayer, okay lang. Hindi okay yun. I tell you. Kung maganda ang iyong kalusugan ngayon, kung maganda ang buhay mo ngayon, kung maganda ang pamumuhay mo ngayon na walang prayer, hindi okay yan. Danger na yan. delikado na yan. Gumanda man ang buhay ko, pastor. Wala man akong sakit. Wala man kaming kahirapan. Pero hindi kami nanalangin. I tell you, you are in danger na, mga kapatid. Hallelujah. Negative na yan. Hindi na yan maganda sa harap ng Diyos. You cannot survive without prayer. Prayer is our source of everything. Why? When we talk God, when you pray the Lord, God will answer. Pray, pray, pray. And sabi ko, pinakamahirap na ministry, prayer. Ipakita mo sa kaaway ngayon ng ilang minuto na kaya mo mag-pray. Ipakita mo sa kaaway na kaya mong manalangin na magpupuri sa Panginoon. O time na binuksan na ng cage ni Daniel, mga kapatid, walang galos, may kagat, may balahibo na dumapo. Sa katawan ni Daniel. Because the Bible says, walang sino man na makagagapi sa atin. Walang sino man na makagagalaw sa iyo. If God is with us, if God is with you, nobody can touch us. May mga problema sa pamilya. May problema sa financial. May problema sa ministry. May problema sa relasyon. Pray. Pag-pray nyo ang iyong pamilya. Young people, pag-pray mo ang iyong mga magulang. Mga tatay, pag-pray mo ang iyong asawa. Mga nanay, pag-pray mo yung asawang lalaki. Sige.
Pray. Pray. More pray. More. 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 Don't give up. Pray. Ano ba ang pagsubok? Pray. May karamdaman, pray. May shortage, pray. May hindi pagkaunawaan, pray. May kahirapan, pray. Walang magagawa ang kaaway kung may panalangin. Sige. Sige. Kahit mahina ka na, pray. Parang hindi mo nararamdaman, pray. Yung panahong mahirap manalangin, mas maganda manalangin doon. Nung panahon na may problema ka, nung panahon na gusto mong makawala sa iyong mga kapigatian, tinugon ng Diyos. Yung wala kang kapayapaan, wala kang kalayaan, nung wala kang ganito, hallelujah, na-solve ang kaso, na-solve ang sakit, na-solve ang lahat ng shortage. Pabor nga sa'yo lahat eh. Pabor nga sa akin lahat. Kaya hindi pwede na hindi natin purihin ang Panginoon. Nakakahiya sa Diyos. Ibinigay niya ang lahat. Tapos wala tayong may pakitang pagbalik. Woo! Pray. Sige. 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 Pray! Huwag kang huminto! Try mo pa rin manalangin! Isumbong mo lahat sa Diyos! Tandaan mo! May nakakita kay Daniel! Ngayon, nakikita ka rin ng kaaway mo! Alam na nilang defeated sila dahil nanalangin ka! Oh, sige! Oh! More! Hallelujah! Hallelujah! Purihin mo ang Panginoon! Ibalik mo ang iyong lakas sa pamagitan ng iyong panalangin na may pasasalamat, panalangin na may pagpupuri. Hallelujah! I feel the power. I feel restored. I feel the power of the Holy Ghost. Hallelujah! I pray, I declare in the name of Jesus. I pray, I pray, I pray, Holy Ghost fire, Holy Ghost down, receive the power, receive it, receive, shout hallelujah. Sige, nakikita ng kaaway ngayon kung paano ka naging malakas, kung paano ka naging matagumpay. Talong na ng demonyo, wala siyang kapangyarihan. Mahina ang yawa, mahina. Come on, praise, come on, worship, shout hallelujah, hallelujah. Pangingay ka, hallelujah, hallelujah. Here I am to bow down. Here
Pray. to see Pray. my sin Andito na. upon the Pray. cross. That's it. Call upon the name Hallelujah, of the Lord. Lord, and He said, Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Manalangin ka, hallelujah. Binigyan ka ng pagkakataong magbago. Inayos ang pamilya mo. Inayos ang buhay mo. Magpasalamat ka sa Panginoon, may nananalangin pa rin sa'yo. Kaya ka na rito, mga kapatid. In the name of the Lord, and be saved. That's it, that's it, that's it, that's it. Call upon Hallelujah. the name of the Lord, Hallelujah. and be saved. Call upon the name of the Lord, and be saved. Call upon the name of the Lord, and be saved. Call upon the name of the Lord, and we say, Pray. Pray. Walang-wala ka na, pray. Hirap ka na, pray. Nahihirapan ka, pray. the name of the Lord, Kailangan mo ang isang bagay, pray. we say, Gusto mo ng pagkakasundo-sundo, pray. Gusto mo pagpapakumbaba, pray. upon the name Sige. of the Lord, Hallelujah, hallelujah. we say, Oh, hallelujah. call upon the name of the Lord, and be saved. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, salamat, Lord God, sa matagumpay. Napaalala mo, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat sa pagsama mo sa amin mula umpisa, Panginoon Jesus. Salamat, Lord, dahil nariyan ka para kami ay paalalahanan na manalangin ng manalangin ng manalangin ng manalangin na walang batid na panalangin. Kaya salamat, Lord, sa mga oras na ito, Panginoong God, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoong God. Salamat, Lord, sa ginamit mo sa likod ng pulpito, Panginoong God. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan, Panginoong God, hallelujah, at kaayusan ng iglesia, Panginoong God. Patuloy namin ipanalangin, O Diyos, ang pagkakaisa at pagunawaan, pagpapasakop sa iyong iglesia, sa mga membro, leader, Panginoong God, hallelujah. Salamat, Lord, hallelujah, sa iyong gagawin. Patuloy namin pinagpipray ang lupang ito, Panginoong God, na makalipat man kami, Panginoong God, patuloy mong hipuin ang developer, Panginoong God, na magiging libre, Panginoong God. Dating ng panahon, Panginoong God, ibibigay ang titulo, Lord God, na wala na kaming babayaran, Panginoong God Jesus. Lord, kailangan namin ang material uli, Panginoong God, kung paano mo kami na-provide ng simbahan noon, Panginoong God. Kung kalooban mo, O Diyos, na kami ay ilipat, ikaw rin ang magpo-provide, Panginoong God, ng aming pangangailangan. Lord, sa bubong, Panginoong God, sa mga material, semento, buhangin, mga bakal, Panginoong God, hallelujah. Panginoon, salamat po. Salamat sa mga taong gagamitin mo pa upang magpadala ng mga finances para sa iyong panambahan, Panginoon God. Kaya dalangin ko, Lord, hallelujah, sa oras na ito,
I-bless niyo po ang aming puso. Hallelujah, para kami tuluyan, O Diyos, laging mananalangin sa iyo, Panginoong God. Salamat sa kalakasan. Salamat, O Lord God, dahil sa matagumpay na gawain ng nanay kahapon. Mga nanay, salamat, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord, at nilusaw mo, Panginoong God, ang bagyo, Panginoong God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. I pray, Panginoon, muli. Hallelujah, sa pagtapos ng gawain ito, nawa, Panginoon, ikaw po magbigay ng kagalakan, kagalingan sa bawat isa, Panginoong God. Salamat, hallelujah, purihin ka, Panginoon, sambahin ka sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Our Sunday service dismissed, mga kapatid. Praise God. And to God be all the glory, mga kapatid. Hallelujah. Magkamayan po tayo. Hallelujah. Para po sa ating Panginoon. Praise